Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 at pataas at tumatanggap ng SSS or GSIS pensyon, mayroon akong napakagandang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Disyembre. Nakarating na ba sa inyo na doble ang natatanggap ninyong pensyon ngayong buwan? Hindi ito fake news mga kapatid. Naglabas na ang SSS ng opisyal na 2 bilyong para sa 3.6 na milyong pensioners at kasama na dito ang inyong ikabuwang pensyon plus ang regular na Disyembre na pensyon ninyo. Ibig sabihin, kung ang regular na pensyon ninyo ay PH75 or PHP 1000 bawat buwan, makakakuha kayo ngayong Disyembre ng halos 15,000 o higit pa dahil sabay na silang dumating. Para sa mga GSIS pensioners naman, naglabas din ang gobyerno ng 3.7 bilyon na Christmas cash gift at ito ay hanggang pa 10,000 maximum depende sa pensyon ninyo. Ang tanong, kailan ba talaga papasok ang pera na ito sa inyong bank account? Sino ang qualified at sino ang hindi makakakuha? May mga hidden benefits pa ba na hindi ninyo alam? At paano naman kung wala pa? Pumasok na pera sa inyong account hanggang ngayon? Mangyaring huwag mag-skip dahil ipapakita ko sa inyo kung paano siguruhin na makukuha ninyo ang bawat piso na nararapat sa inyo. At kung may mga clawback o bawas na dapat ninyong bantayan, makinig kayo dahil baka may nawawala kayong pera na hindi ninyo alam. Mga lolo at lola, alam kong marami sa inyo ang nahihirapan pagdating sa pera, lalo na ngayong panahon ng Pasko. Alam kong kailangan ninyo ng gamot, pagkain, at may mga apo pa kayong binibigyan ng aguinaldo. Kaya napakahalaga na maintindihan ninyo kung paano gumagana ang December payout na ito at kung paano makakasiguro na papasok ang lahat ng pera ninyo ng tama at sa tamang oras. Maraming seniors ang nalilito, kaya gusto kong ipaliwanag ito sa inyo ng malinaw at simple. Para bang nakaupo lang tayo sa kusina at nag-uusap tungkol sa mga bagay na mahalaga sa ating kinabukasan. Magsimula tayo sa SSS pensioners. Ayon sa opisyal na announcement ng Social Security System, naglabas na sila ng mahigit 32 bilyon para sa 3.6 na milyon pensioners nitong nakaraang linggo. Ang pera na ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Una, ang inyong regular na December pensyon at pangalawa, ang inyong 13th month pensyon. Nakatumbas din ang isang buwan ng inyong regular na pensyon. Kaya kung regular pensyon ninyo ay halimbawa PH na mais bawat buwan, makakakuha kayo ng additional na PH5 pa para sa ikabuwan. Ibig sabihin sa kabuuan, ay 15,000 ang inyong makukuha ngayong Disyembre. Kung mas mataas naman ang regular pension ninyo, mas mataas din ang kabuuan ng inyong makukuha. Maraming pensioners ang makakakuha ng PH 1000 o kahit 1,000 hanggang PH 8,000 depende sa kanilang contribution history at years of service. Ang maganda pa dito mga kapatid, ang SSS ay nag-advance na ng payout. Hindi kayo maghihintay hanggang end of December. Nauna na nilang ibinigay ito bilang regalo ng Pasko at sa totoo lang bilang tulong din sa lahat ng mga apektado ng mga bagyo na tumama sa ating bansa nitong nakaraang buwan. Kaya ang timeline ay ganito. Ang unang batch ng pensioners na may dates of contingency mula unang araw hanggang ika-araw ng buwan ay nakatanggap na ng pera noong ikause ng Nobyembre 2024. Ibig sabihin, kung ang date of retirement ninyo o ang simula ng inyong pensyon ay nahulog sa unang kalahati ng buwan, nasa account ninyo na dapat ang pera since late November. Ang second batch naman na para sa mga may dates of contingency from 16th to 31st naglabas na ng pera noong December 4. Kaya kung kayo ay nabibilang sa second batch na ito, dapat ay nasa account na ninyo ang inyong doble na pension simula ng 1 week ng December. Ngayon ang tanong ng marami, paano kung wala pa ring pumasok na pera sa account ko? Una sa lahat, i-check ninyo ang inyong date of contingency.
Ito yung date na nagsimula kayo tumanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo alam ito, makikita ninyo sa inyong SSS records o sa mga dating sulat na natanggap ninyo mula sa SSS. Pangalawa, siguraduhin ang inyong bank account ay active pa at updated. Maraming seniors ang nakakaranas ng delay dahil ang kanilang account ay nakadormant na o may issue sa bank. Details. Kung naka-enroll kayo sa PesoNet participating banks, dapat automatic ang deposit. Pero kung nasa non-PesoNet bank kayo o through checks ang payout ninyo, medyo mas matagal ang process. Ang SSS ay nag-request na sa Philippine Postal Corporation na bilisan ang delivery ng checks para sa mga tumatanggap through mail. Para sa GSIS pensioners naman, medyo iba ang sistema pero pareho pa rin na generous ang benepisyo ngayong Disyembre. Ang GSIS ay naglabas ng total na PHP 7 PH billion para sa Christmas cash gift ng 358.3 at 10 pensioners. Ang cash gift na ito ay equivalent sa 1-month pension ninyo, pero may cap na 10,000. Ibig sabihin kung ang monthly pension ninyo ay PH 1,000, makakakuha kayo ng additional PH 1,000 bilang Christmas gift. Pero kung ang pension ninyo ay PH 5,000 o mas mataas pa, ang maximum na makukuha ninyo ay 10 lang. Ang release date para sa GSIS Christmas Cash Gift ay Disyembre 5, 2024 at ito ay dinirect credit sa inyong GSIS e-card. Bukod pa dito sa Christmas Cash Gift, ibibigay din ng GSIS ang regular December pension ninyo pero 2 days earlier sa normal schedule. Ang regular schedule ng GSIS pension ay every 8th of the month. Pero para sa Disyembre, ibibigay nila ito ng December 6 instead para mas maaga kayong makagamit ng pera para sa Pasko. Kaya kapag pinagsama ninyo ang lahat, ang GSIS pensioner ay makakakuha ng hanggang 10,000 Christmas gift plus ang regular monthly pension nila. Kung ang regular pension ninyo ay PHP 8, ang total ay P1,8,000 ngayong Disyembre. Kung naman ang pension ninyo ay PH 5,000, ang total ay PHP 5 dahil sa combination ng cash gift at regular pension, ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng Pasko kung saan ang lahat ay gumagastos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang qualifications at kung sino ang pwedeng makatanggap. Para sa SSS 13th month pension, qualified ang lahat ng retirement pensioners, SSS and Employees Compensation Survivor pensioners, at Total Disability pensioners. Qualified din ang mga partial disability pensioners basta ang kanilang pension duration ay at least 12 buwan na. Ibig sabihin, kung kakasimula pa lang ninyo tumanggap ng pensyon, baka hindi kayo qualified pa sa 13th month ngayong taon, pero sa next year, qualified na kayo. Importante ring tandaan na ang ikabuan ay tradisyon na ng SSS mula pa noong 1000 CN8, kaya ito ay regular na benepisyo na taon nang ibinibigay every December. Para naman sa GSIS Christmas Cash Gift, ang qualified ay yung mga old age and disability pensioners under RA 8291, PD 1146 at RA 1660 na tumatanggap ng regular monthly pension at buhay pa as of November 30, 2024. Ang mahalagang requirement dito ay dapat at least 5 taon na kayong tumatanggap ng regular pension. Ibig sabihin, kung retired kayo noong 2000 lab, mas maaga qualified kayo. Pero kung kakaititra ninyo lang ngayong 24, kailangan ninyong maghintay ng 5 taon bago kayo maging qualified sa Christmas Cash Gift. Ito ay madalas na hindi alam ng mga bagong retires kaya naghihintay sila ng bonus. Pero hindi nila alam na hindi pa sila eligible. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hindi qualified o yung mga ineligible. Ito ay importante dahil maraming seniors ang nag-expect ng pera pero hindi nila alam na hindi pala sila kasama. Para sa GSIS, ang mga sumusunod ay hindi makakakuha ng Christmas cash gift. Una, yung mga pensioners na nag-avail ng 5-year lump sum at magsisimula pa lang ulit tumanggap ng regular monthly pension
after December 31, 2024. Pangalawa, ang survivorship and dependent pensioners ay hindi kasama. Pangatlo, ang mga nag-retire under the Portability Law o RA 7699 ay hindi rin qualified. Pang-apat, ang mga tumatanggap ng prorata pension. At panglima, ang mga bagong retirees from 2019 to 2024 na nag-avail ng buwang cash payment ng basic monthly pension at immediate pension under RA 8291 ay makakakuha lang ng cash gift after 5 years from retirement. Ang mga rules na ito ay medyo complicated, pero ang bottom line ay kung regular monthly pensioner kayo, for at least 5 years qualified kayo. Pero kung may special arrangement kayo, tulad ng lumps portability, o bago pa lang kayo, baka hindi pa kayo qualified ngayong taon. Kaya mahalaga na i-check ninyo sa GSIS office o tumawag sa kanilang hotline para sigurado kung eligible kayo o hindi. Ang susunod na tanong na madalas ko naririnig ay kung paano kung suspended ang pension ko. Maraming seniors ang may suspended pension dahil hindi nag-comply sa Annual Pensioners Information Revalidation or APIR. Ito ay yung annual proof of life requirement na ginagawa ng GSIS para siguruhing buhay pa ang pensioner at dapat pa nilang bayaran. Ang magandang balita ay kahit suspended ang pension ninyo ngayon, pwede pa rin kayong makakakuha ng Christmas cash gift basta ma-reactivate ninyo ang account ninyo bago matapos ang taon. Ang GSIS ay nag-introduce na ng facial recognition technology sa kanilang GSIS Touch mobile app. Kaya mas madali na ngayon ang pag-comply sa APAR, hindi na kailangan pumunta pa sa office, pwede na sa bahay, through your smartphone. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga practical na tips para masigurado ninyo na papasok ang pera at hindi kayo mawawalan ng kahit piso. Una, i-check ninyo agad ang inyong bank account statement. Maraming seniors ang hindi nag-check ng account, kaya hindi nila alam na pumasok na pala ang pera. Gumamit ng online banking app kung meron kayo o pumunta sa ATM para i-check ang balance. Pangalawa, siguraduhing updated ang inyong contact information sa SSS or GSIS. Dapat ang mobile number at email address ninyo ay current para makakuha kayo ng notifications. Pangatlo, kung through checks ang payout ninyo, bantayan ang inyong mail. Kung 2 hanggang 3 linggo na at wala pa ring dumating, na check contact agad ang SSS or GSIS para i-verify. Ang isa pang tip na hindi alam ng marami ay ang additional PH 1,000 monthly benefit na ibinibigay ng SSS sa lahat ng retirement pensioners simula Enero 2,1. Ibig sabihin, on top ng regular pension ninyo, may automatic na dagdag kayo ng PH 1,000 every month. Kaya kung bus pension ninyo ay 6,000, ang actual na natatanggap ninyo ay 7,000 dahil sa additional benefit na ito. Maraming seniors ang hindi alam ito at akala nila ay mali lang ang computation. Hindi po ito ay tama at ito ay mandatory benefit na. Kasama din ang PH Bongo na ito sa computation ng ika-13 buwang pension ninyo, kaya mas malaki ang makukuha ninyo. Para naman sa mga may dependent children, may additional benefit din kayo. Ang SSS at GSIS ay nagbibigay ng dependence pension na equivalent to 10/4 ng monthly pension ninyo or at 50 per dependent child, whichever is higher. Ang benefit na ito ay para sa maximum of 5 dependent children starting sa youngest. Kaya kung may 3 dependent children kayo at ang pension ninyo ay PH 1,000, makakakuha kayo ng additional PH at PHP to 2.1 per month depende sa computation. Maraming seniors ang hindi nag-claim ng dependence pension dahil hindi nila alam na qualified sila. Para ma-claim ito, kailangan ninyong mag-submit ng birth certificates ng mga anak ninyo at proof na sila ay dependents pa rin tulad ng school records kung nag-aaral sila. Ngayon, pag-usapan naman natin ang possible clacks o mga pagkakataong babawasan o hahabakin ang pension ninyo.
Ito ay napaka-importante dahil maraming seniors ang nabibigla na biglang bumaba ang kanilang pensyon at hindi nila alam kung bakit. Ang number one reason ng clawback ay kung may dependent na namatay, nag-asawa, o nag-employed. Kapag nangyari ito, automatic na titanggalin ang dependence pension para sa batang yon. At kung may overpayment na nangyari, ibabawas ito sa future pension ninyo. Kaya kung may anak kayong gumraduate na o nag-asawa na, kailangan ninyong i-report ito agad sa SSS o GSIS para iwas ang overpayment at clawback. Ang pangalawang common reason ng clawback ay kung bumalik kayo sa trabaho. Maraming retires, lalo na yung mga nag-optional retirement at age 60, ay bumabalik sa part-time work o consulting. Ang issue dito ay depende sa type ng pension ninyo. Baka suspended ang pension ninyo kung babalik kayo sa trabaho. Para sa SS optional retirement, suspended ang pension kapag bumalik kayo sa employment bago mag-65. Pero pagdating ninyo ng 6, automatic na ulit ang pension kahit employed pa kayo. Kaya maraming seniors ang naghihintay hanggang 6 bago bumalik sa work para hindi masuspend ang pension. Ang pangatlong reason ng clawback ay kung nag-fail kayo sa APIR or Annual Pensioners Information Revalidation. Kapag hindi kayo nag-comply sa Annual Proof of Life, sinususpend ng GSIS ang pension ninyo. At kapag na-reactivate na, hindi kayo makakakuha ng back pay para sa mga buwan na suspended kayo. Kaya sobrang importante na mag-comply kayo sa APIR every year. Set a reminder sa inyong phone para hindi ninyo makalimutan. Para sa tax implications naman, magandang balita ang mayon ako. Ang SSS at GSIS pension ay exempt sa income tax. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang pension ninyo, hindi kayo magbabayad ng tax dito. Ang 13th month pension ay exempt din. Kaya ang buong PH1000 o mas mataas pa na makukuha ninyo ngayong Disyembre ay sa inyo na lahat yan. Walang bawas na tax. Ang exemption na ito ay nakalagay sa tax code ng Pilipinas at ito ay permanent benefit para sa lahat ng senior pensioners. Ngayon, para sa mga gustong mag-maximize ng retirement income, meron akong ilang strategies na pwede ninyong subukan. Una, kung hindi ninyo pa nakiklaim ang dependence pension at may qualified dependents kayo, mag-file agad ng claim. Ito ay additional at P50 to P500 per child per month at yun ay malaking tulong in the long run. Pangalawa, kung may option kayong mag-upgrade ng contribution levels noon pa, nung nagtatrabaho pa kayo, considerary contribution ngayon kung qualified pa kayo. Ang voluntary contribution ay pwedeng para sa mga hindi pa umabot ng 120 contributions. Pangatlo, kung retire na kayo at may business o side income, i-explore ang SSS Flexi Fund o GSIS optional life insurance programs na pwedeng magbigay ng additional coverage sa inyo. Ang isa pang strategy na hindi alam ng marami ay ang pag-coordinate ng SS at GSIS benefits. Kung nag-work kayo sa both private at sector through the Portability Law or RA 7699, pwede kayong mag-combine ng contributions ninyo sa both systems para maging qualified sa benefits. Kaya kung may at least 36 na buwang contributions kayo sa SSS at may contributions din sa GSIS, pwede kayong mag-apply ng portability para ma-maximize ang benefits ninyo. Maraming seniors ang hindi nag-take advantage ng portability dahil hindi nila alam na option ito. Para naman sa mga may issues sa payout o may delays, narito ang step-by-step na dapat ninyong gawin. Una, pumunta sa nearest SSS o GSIS branch. Magdala ng valid ID, pension documents at bank account details. Pangalawa, magtanong sa customer service kung bakit delayed ang payout. Common reasons ay dormant account, wrong bank details o may pending requirements. Pangatlo, kung may kulang na requirements, isubmit agad. Usually, ang processing time ay 5 hanggang 7 working days pagkatapos ng complete requirements. Pang-apat,
Kung urgent ang need ninyo ng pera, pwede kayong magtanong sa SSS or GSIS kung may emergency loan programs o cash advance options na available. Ang contact numbers na dapat ninyong tandaan ay SSS Hotline 89206446, GSIS Hotline 88474747 para sa Metro Manila toll-free, 18-474747 para sa Globe and TM, at 1800-8474747 para sa Smart Sun Talk and Text. Pwede rin kayong mag-email sa SS through ssss.membersss.gov.ph, OSIS through gsssgov.ph. Meron din silang Facebook pages kung saan pwede kayong mag-inquire, facebook.com/sphilippines at facebook.com.gsisph. Ang isa pang practical na tip ay gumamit ng online services ng SSS at GSIS. Ang SSS ay may SSS portal kung saan pwede ninyong i-check ang contribution records, pension amount at transaction history. Ang GSIS naman ay may GSIS Touch mobile app na pwede ninyong gamitin para sa APIR, checking ng pension amount at iba pang services. Ang paggamit ng online services ay mas mabilis at mas convenient lalo na para sa seniors na mahirap na lumabas ng bahay. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong paalalahanan ng ilang red flags o warning signs na dapat ninyong bantayan. Una, mag-ingat sa mga text messages o phone calls na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makuha ang pensyon. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihiringi ng bayad para sa regular pension payout. Ito ay scam at dapat i-report ninyo agad. Pangalawa, huwag magbigay ng OTP or time password ninyo sa kahit sino. Maraming scammers ang gumagamit ng identity theft para nakawin ang pension ng mga seniors. Pangatlo, kung may nag-aalok sa inyo ng mabilis na loan or advance ng pension, mag-ingat. Maraming illegal lenders ang nag-take advantage ng seniors na nangangailangan ng urgent cash. Para sa mga gustong mag-plan ahead para sa 225, narito ang ilang bagay na dapat ninyong malaman. Ang SSS contribution rate ay tataas ngayong 225 based sa new contribution table. Kaya kung may voluntary contributions pa kayo o may employed na anak na covered ng SS, i-check ninyo ang new rates para prepared kayo sa changes. Ang GSIS naman ay may pension increase program na regular na ginagawa for pensioners na tumatanggap ng pension for 5 years or more. Ang increase ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustees, pero historically ay may increase every few years. Kaya kung qualified kayo, abangan ang announcement ng GSIS para sa 2.25 pension increase. Ang huling tip na gusto kong ibahagi ay tungkol sa financial planning. Ngayong nakakakuha kayo ng double pension ngayong Disyembre, mahalaga na mag-budget kayo ng maayos. Set aside ang pera para sa essentials tulad ng gamot, pagkain at utility bills. Kung may matitira, pwede ninyo itong isave para sa emergency fund. Maraming seniors ang nagkakaproblema sa Enero dahil ubos na ang pera from December. Kaya mag-plan ahead at kung pwede, huwag gumastos ng lahat agad. Mga kapatid, ang pensyon na ito ay resulta ng mahabang taon ng inyong pagtatrabaho at contribution. Ito ay karapatan ninyo at dapat ninyong makuha ang lahat ng benepisyo na nararapat sa inyo. Huwag mahiyang magtanong sa SSS or GSIS kung may kayong maintindihan. Huwag ding mahiyang humingi ng tulong sa mga anak o apo ninyo para ma-navigate ang online services o para ma-follow up ang claims ninyo. Ang mahalaga ay alam ninyo ang inyong rights at alam ninyo kung saan hihiringi ng tulong kapag may problema. Sa pagtatapos, nais kong paalahanan kayong lahat na ang pensyon ay hindi lang pera. Ito ay simbolo ng pasasalamat ng gobyerno sa inyong years of service sa bayan. Ito ay paraan para siguruhing kahit retired na kayo, may dignidad pa rin ang inyong pamumuhay. Kaya gamitin ninyo ang pera na ito ng maayos. Alagaan ang inyong kalusugan at ipagpatuloy ninyong maging mabuting halimbawa sa susunod na henerasyon.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may mga tanong pa kayo o may gustong idagdag, mag-comment lang sa baba at tutulungan ko kayong sagutin ang lahat ng inyong katanungan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at nawa ay maging masaya at masagana ang inyong pagtanggap ng inyong pensyon ngayong Disyembre. Hanggang sa muli mga kapatid at lagi kayong mag-ingat at maging matalino sa inyong pinansyal na desisyon.